Hello guys, so ayun, first time kong mag long ride sa Honda Beat Premium version 3. Actually hindi siya long ride kasi from Quezon City to Windmill Tanay Rizal lang naman. Almost 50 plus kilometers. So balikan na sa 100 plus kilometers lang naman siya. So check ko lang kung ano yung kung maganda ba, comfortable bang drive sa kay Honda Beat version 3. So, i-share ko ito kung sakaling matipid ba talaga siya o matulin ba siya or malakas ba hatak niya sa paakyat, sa patag o kapag merong OBR. So ngayon sa rides namin, meron akong OBR, yung katrabaho ko. Wag natin banggitin yung pangalan niya for data privacy. So, ayun guys, no? So, bali nagpapultang ako nung umalis ako sa Quezon City, doon banda sa may Aurora. At mamaya kung ang plano ko, ubusin ko sana yung full tank niya para ma-check yung fuel consumption niya. Pero just in case hindi maubos, mag ano na lang muna, mag check na lang ng durability ng Reds ng Honda Beat version 3. Maybe next time na lang i-check yung fuel consumption niya. So, na-observe ko dito guys sa kay Honda Beat version 3, kapag sa paakyat medyo mahina yung hatak niya, lalo na kapag may OBR. Actually, yung itong napapanood yung video, mga shortcut video lang to. Kasi yung full video ay nasa cellphone ng kasama ko. So, yung mga paakyat na video ay nandun sa kanya. Pero based doon, ay mahina yung hatak niya. Lalo na dun sa paakyat, sa may paakyat ng Tanay. Merong akong OBR. So, nag-range lang siya ng 50 to 60 km kahit na isasagad mo siya. Hanggang dun lang talaga yung kaya niya. Pero overall, nakakaahon naman at nakakarating siya dun sa point to point kung saan ka pupunta. Kahit matirik pa yan, paakyat. Yun nga lang, hanggang ganun lang yung capacity niya. 50 to 60 km kapag paahon. Yung paahon dito, yung tutukoy ko, yung matirik masyado ha. Kung sino man nakakit sa Tanay, medyo may maraming paahon doon. Ganun. Then, pangalawa, parang ano siya. May mga nakasabay akong version 2, Honda Beat version 2. Hindi ko sure kung mas ano, parang naiiwan kasi ako sa version 2. Pag o sa bagay, walang OBR yung nakita kong version 2 na nakasabayan ko, kaya siguro naiiwan niya ako. Pero hindi ko na-check kung parehas ba walang OBR ay mas malakas ba ang version 2 o mas malakas yung version 3, Honda Beat version. So matotal, okay naman siya. Komportable naman siya sa ano, sa rides. Yun nga lang, yung kapag medyo mahaba na, normal naman siguro sa Honda Beat yun, medyo nakakangawit siya sa puwet ng rider, tsaka ng OBR. At sa fuel consumption niya guys, may dati nung unang bili ko nito at tsaka full tank, I think umabot siya ng almost 200 plus km bago ako nagpakarga ulit. So kung 4.2 ito, 4.2 liter, pumapalo siya ng 50 plus, nasa 58 ganun. Pero hindi ko siya ma-test ng accurate kasi bahay trabaho lang naman yung biyahe ko. Bali siguro yung fuel consumption test na gagawin ko ay travel ako mula ng Quezon City to Pampanga, Mabalacat, yung boundary na ng Tarlac. Yung papunta na ng Tarlac rather. Para malaman yung mismong fuel consumption niya from full tank to zero talaga. So abangan nyo yun guys ha. Bali next time ko gagawin, luluwas akong Pampanga.
bibisita ako sa jowa. Ayun, no, sana all may jowa, no? So, dito guys, um, ano ba pag-usapan natin? Ayun, dati nabanggit ko dun sa first video ko sa pag-review kay Honda Beat version 3 kung ano ba yung kinonsidered para nag-come up dun sa Honda Beat version 3. So, bali nung pagbili ko ng motor, may mga factor akong tinignan. Kasi nung una, ang sabi ko nga doon, ang ideal motorcycle na gusto ko, yung Raider 150 Fi. Kasi dati ko pang gusto yun. Dahil mabilis siya, hindi siya naiiwan. Sa underbone category, siguro si Raider 150 yung pinakamabilis. So doon ako na-amaze sa kanya. Then, hindi, gusto ko siya, oo. Pero, na-realize ko na, since sa Makati ako nagtatrabaho at bahay, trabaho lang naman, ang gamit ko doon sa motorcycle na mabibili ko, eh, yung race niya, yung bilis niya na pagiging underbone, parang hindi siya main factor eh. Hindi mo siya magagamit dahil pang biyahe mo nga lang, araw trabaho, hindi naman pang racing, di ba? At the same time, traffic kasi sa EDSA. Kaya hindi mo rin ma-maximize yung bilis niya. Paano ka makakapagpatakbo ng 150cc kung traffic naman, di ba? Then pangalawa, kaya hindi ko siya nakuha at nag-come up ako sa Honda Beat dahil sa fuel consumption. Based kasi sa declaration ni Honda, nasa 63 kilometers per liter siya. So matipid siya. At since bahay to trabaho lang naman, traffic lang din naman. So mas durability yung ano niya, yung fuel consumption niya kumpara sa speed. Kaya yun. Pero kayo guys, kung sakaling gusto nyong bumili ng motor, mag-research muna kayo kung ano ba yung gusto nyo at para saan ba ang motor na gagamitin nyo. Kung yung motor na pang trabaho lang, bahay trabaho, so pwede nyo i-consider to si Honda Beat dahil pang ano lang naman siya, pang daily use lang naman siya. Pero kung ang ini-aim nyo ay yung pang racing, edi go for the higher cc gaya ng Raider 150, ganun. At base kasi doon sa marami rin ako nakita mga nag-review. Meron silang mga top 5 motorcycle na sinasuggest sa mga new motorcycle owner o sa mga bibili pa lang. Ang usually doon, kapag hinahanap mo halimbawa, comfortable siya sa ride, malawak yung upuan, hindi nakakangawit, you can go for NMAX. Kasi yung NMAX, comfortable talaga siya. Nagamit na ako ng NMAX, no? Dahil ito sa landlord ko kasi NMAX yung motor niya. At nung time na nanakawan ako ng Honda Beat version 2, ay yung NMAX ng landlord ko yung ginagamit ko. At okay siya. Comfortable talaga siya. Sa mga long rides, pag NMAX, comfortable talaga. Yun, kung consider nyo yung comfortable features, ay go for NMAX. Then, kung sakaling gusto mo naman ng mga pang off-road at dadaling ka kahit saan, mga rough road, mga pang, yun, kahit putik o lubak-lubak man yung mga daan mo, I suggest naman si ADB 150 or ADB 160. Kasi yun guys, sigurado dyan, pang kahit anong klaseng kalsada siya, kanya-kanyang dalhin. So, kahit mga pang-adventure kasi si ADB guys. So, kung yun ang kino-consider nyo, yung mga pang-adventure, so go for ADB. Pero kung sakaling mga pang daily use lang,
mga pang bahay, trabaho, palengke, sundo sa anak, sundo sa jowa, ganun. Ay, andito sa kategory ng mga Mio, Mio Sporty, Mio FI, Honda Click 125. Yun, goods na yun guys para sa mga pang daily use natin. Siyempre, andyan din si Honda Beat nga. Pang daily use is goods na goods yan. So, yun guys, no? Kung meron kayong kung gusto nyong malaman tungkol sa Honda Beat yung, kasi last time, mga ano niya, mga issues niya. Gusto niyo malaman mga issue niya. Doon sa dati kong version to guys. Ano, mag 4 years siya, 3 years and 6 months. Hindi pa ako naka-experience ng sira. Siguro ang sira yung mga pakarga lang ng hangin, yung nababawasan yung hangin ng gulong. Pero in the terms of makina, wiring, wala akong na-encounter na problema doon. So, matibay talaga. Siyempre, tatak Honda yan. Pag sinabi ng mga Honda, diba, matibay talaga. Kaya, okay siya. So, yun guys, no? Sana, kung gusto nyo ng motor, check nyo at i-consider nyo yung mga features na mga nabanggit natin, no? At siyempre, laging tandaan, ride safe lang. Ride safe lang. Kasi, kahit anong motor, kahit anong gasing ganda ng motor mo, kung kamote rider ka naman, prone ka sa aksidente, baliwala din. Laging tandaan, once na nagbiyahe ka, safety. Kasi meron ka pang pamilyang uwian, mga may nagmamahal sa'yo. Yun ang i-priority nyo guys. Huwag yung takbong kamote. Yung pagiging kamote, sa mata ng iba, astig. Pero, sa mata ng karamihan, hindi. Lalo na kung makaka-aksidente ka lang naman. Lalo na kung makabangga ka or ikaw ang mabangga. So, sa huli yung pagsisisi. Kaya, ride safe lagi. Huwag maging maangas sa daan. Laging magbigayan. At siyempre, magdasal din kapag magbiyahe ng malayuan. So, yun guys, no? Bali, sa Tanay kami pumunta. I-share ko sa dulo ng video na to yung mga tanawin dun sa Tanay kasi nag-captured ako ng video dun. Yung mga sa windmill. Maganda pala dun guys, no? Overlooking siya. Kitang-kita mo yung Laguna de Bay. Tsaka, yung ganda ng Rizal. Ayun pala guys, bali, pag kumuha kayo ng motor, di ba na-release na yung motor, nakapagpasa ng mga requirements. Yung sa requirements pala, yung sa akin, kapag previously motor trade, ano ka na, client ka na, meron ka ng motor na nakuha sa motor trade na na-fully paid mo, meron kang rebate na 500. So, di ba usually ang rebate sa installment ng motor is 200. Kapag previously motor trade ka na, client, meron ka ng 500. So, 200 plus 300 na rebate. So, less ka na ng 500 niya sa loob ng isang taon. Kasi, nakaabil ako ng ganyang promo nila. Ganyang mga incentives nila. Ngayon, di ba, nakapagpasa ng requirements, na-releasean ka na ng motor. Wala pa kasing plaka yan, guys. Bibigyan ka lang nila ng parang certificate of travel ba yan? Valid for 24 hours. Ganun. So, para lang maiuwi mo yung motor mo. After 24 hours, hindi mo na pwede ibiyahe. Pero ako guys, huwag nyo ko gayahin. Pagka-release ng motor ko, ay nagbiyahe na ako. Kasi, meron naman akong lisensya, kahit wala pang ORCR. Nagbiyahe ako dahil kabisado ko naman yung daan ng trabaho ko at pauwi. So, expected ko na wala namang checkpoint doon. So, sabihin nyo, lakas ng loob nito hindi ka sumusunod sa batas hindi naman sa hindi sumusunod, medyo sabihin lang natin na aware lang ako sa kung anong mangyari. At
kung sino ang pwedeng humarang ang makapag-intercept sa akin. Example, wala pang ORCR, di ba? So nagbiyahe ka na. Kung maingat ka naman na rider, maingat ka naman na driver, hindi ka nagba-violate doon sa mga traffic sign, mga yun nga, sumusunod ka naman sa mga rules and regulations sa kalsada at maingat ka, hindi ka naman nakaka-aksidente o nagbabiolate doon sa mga rules and regulations ng traffic. Wala ka naman dapat ikatakot kasi ang motor mo na walang ORCR, ang dapat mo lang katakutan ay yung checkpoint. Kasi sa checkpoint, kahit wala ka namang violation, wala ka namang nalabag dun sa mga traffic rules and regulation, harangan ka talaga niyan. At once na maharang ka niyan, so hanapin yung ORCR at saka license mo. So doon pa lang, manonotice na nila na, ay, wala kang ORCR. Doon ka pa lang magkakaroon ng violation. At baka ma-impound pa yung motor mo. Kaya, hindi ko sinasuggest na kapag na-release yung motor nyo, wala pang ORCR, magbiyahe ka na. Pero, kung emergency at tiwala ka naman sa sarili mo na walang checkpoint sa mga dadaanan mo, kayo na bahala. Kasi ako, binibiyahe ko yun. O, lagay natin sa worst scenario. Halimbawa, nagbiyahe ka, wala pang ORCR, tapos wala ka namang violation, pero pinara ka ng traffic enforcer. Sa side ko, bakit, tanungin ko muna, ano bang violation ko? Ba't mo kong paparahin? Hindi ka naman checkpoint. Diba? Nakuha niyo ba yung punto ko? So, hindi ka dapat nila pwedeng i-search, hanapan ng ORCR kung wala ka namang violation. Violation first muna bago sila mag-search ng ORCR sa'yo. So, kung walang violation, huwag ka magbigay ng ORCR. Karapatan mo yan. Data privacy mo yan. Sa privacy natin, anything na ma-identify ka, part yan ng privacy details mo. Hindi mo pwede ibigay, although pangalan mo, hindi mo nga pwede ibigay yun eh. So, karapatan nyo yun guys. Huwag kayo magpadala ng takot na, violation to. Matitikitan ako, ma-impound yung motor ko. Hindi, hanapan nyo muna ng violation kasi wala silang karapatan na i-search kayo kung walang violation. Yun yung karamihan kasi sa mga kinakatakutan o doubt ang karamihan sa mga rider kapag merong pumark agad sa kanila. Sa kabilang banda, kapag pumilit, sabihin nyo, sir, paglabagin sa data privacy ko, sir, karapatan ko rin po na hindi ibigay sa inyo. Wala kayong violation, maipataw sa akin. Wala kang violation, tapos hanapan ko RCR. Negative yan mga buddy. Mga paps body. Dati kasi akong security guard, kaya body, nasanay ako sa salitang body. Pero sa mga riders pala, paps ang tawagan natin no? Okay? So yun mga paps, no? Sana may natutunan kayo. Pero siyempre, halong pag-iingat pa din. Hindi porket na marunong ka, magaling ka, hindi ka na mag-iingat. Nasa pag-iingat lang din talaga yan. Ano pa ba ang pwede kong i-share sa inyo guys para hindi boring yung panood nyo? So, ayun guys, no, sa lisensya naman, kung sakaling meron kayong mga wala pang lisensya pero may bala kumuha ng lisensya, di ba ni-record nila na dapat magkaroon sa driving school kasi doon nag-issue ng mga certificate, mga exam. Pero guys, kung mayaman ka, di go ahead. Pero kung salat ka rin sa budget, kagaya ko, magkanta ka na lang ng sarili mong research. Bali dito sa channel natin, meron ako dito ang video na pinost mga nakarang taon pa siguro yan, tungkol sa paggawa ng lisensya. Kasi yung step and process ng paggawa ko ng lisensya at pag-renew ko, blinag ko yun. Check nyo lang guys sa YouTube, sa channel natin guys, no? Andun yung mga walkthrough ng pagkuha ng lisensya.
Bali makakatipid ka guys kasi nag-take ako ng exam nun mismo sa LTO portal lang, hindi na sa driver school or at doon na rin din ako nag-review, may mga reviewer sila, doon ka mag-exam at doon ka rin makuha ng certificate. So malaking tipid siya guys kumpara kung ipa third person nyo pa sa driving school nyo pa, magigastusan talaga kayo. Kaya recommended guys, no, panoorin nyo kung sakaling ang hinahanap nyong video ay tungkol sa lisensya. Meron tayo niyan dito sa channel natin. Ayun guys, bali tuloy natin yung usapan kanina tungkol dun sa motor, no. After ma-release ng motor ko kasi, bali 1 week, after 1 week mula sa pagka-release ng motor, na-receive ko kaagad yung OR ko, yung official receipt ko galing sa LTO. Bali si LTO mismo ang magsisend sa inyo kasi upon release ng motor nyo, may mga details kayong pipilapan doon sa dealer nyo o sa kasa nyo, sa motor trade mismo, kung ano man dealer kayo, na isasubmit naman nila sa LTO. Tapos after 1 week, si LTO naman mag-i-email sa'yo ng OR mo. Hindi sabay dumating yung OR at saka CR ko guys, na bali 1 week yung after 1 week upon release ng motor ko, yung OR na ibigay na email nila sa akin. Pero yung CR ko guys, inabot ako ng 1 buwan mahigit bago ko nakuha yung CR ko. Bali sa unang pagbayad ko as installment na motorcycle ko, doon ko in-inquire yung CR ko kung andyan na ba. Si dealer na mismo yung nagbigay sa akin ng CR. So yung OR ko guys, galing kay LTO. Tapos si dealer naman, ang CR ko naman galing kay dealer. Na ayon kay dealer, in-email na rin ni LTO sa kanila yung CR. Tapos pinaward lang ni dealer sa akin. So suma total guys, bali first 1 week, after 1 week may bigay yung OR. Tapos after 1 month naman may bigay yung CR. Pero sad to say guys, yung plate number ng motor hindi pa maibibigay kaagad. After 1 month, wala pa rin yung plate number ng motor ko. Pero may shinare sa akin yung dealer, yung motor trade. Shinare niya yung link ng LTO ng mga brand new motorcycle for releasing or release na plate number. Bali doon na makikita kung nasa ka LTO pa o na-release na o for release na or pa-pick up na yung plate number ng motor. Bali next video siguro gagawan ko yun ng vlog. I-check yung plate number via dun sa LTO portal sa website nila para accurate at saka credible yung source natin, no. So yun guys, no, bali matagal-tagal na pag-aantay yung gagawin mo sa plate number. Actually guys, yung version 2 ko dati, ano yun, 3 years na wala pa rin plate number. 2019 model kasi yun eh. So bali ang sabi naman ng dealer ko dati doon sa version 2 ko ay nanakaw na motor. Ano yun guys, yung term ng 2016 to 2019 ata, kung di ako nagkakamali. Yun daw yung panahon pa ni Pinoy eh. Yung mga ganyang year, wala talagang plate number daw, hindi nagawa. So nagkaroon niya ng declaration yung LTO na magkaroon ng improvised plate number. Yun yung mga time na yun. Ewan ko lang kung ano nangyari doon. Sabi daw, may budget naman, pero yung mismong manufacturer o yung supplier ng plate ay low quality daw. Kaya kinancel ng government yung kontrata doon sa mga manufacturer at saka sa supplier. So kinancel nila.
wala nang nagawa hanggang sa yun, naglaho na lang parang bula yung budget natin, budget ng government, no? Kaya walang na-produce ng mga plate ng mga year na yan, no? 2016 to 2019. Alam niyo na kung anong nangyari doon. Nasa mabuting kamay na yon ng mga official natin. Ayun guys, na so next natin na pag-usapan yung registration. Yung kapag bago yung sa motor mo na plate makukuha, number pala yung natapos brand new makukuha mo dun sa tuloy natin guys, sa dealer mo. Ano pa bang basta year 2024 plate number onwards, RCR, ang registration na ng motorcycle is 3 years. Tama yung narinig nyo guys, 3 years na. So bali 3 years kang hindi na pa balik-balik doon sa LTO para magpa-registered. Kasi under doon sa memorandum na nirelease ng LTO year 2024, lahat ng brand new motorcycle year 2024, lahat niyan ang registration is 3 years na. Then after 3 years, doon ka lang magka 1 year registration. Paano? Parang nakalito, no? So, balikan natin, himayin natin. 'Di ba? Kukuha ng motor, brand new, year 2024 onwards. Ang registration niyan, ang babayaran mo diyan sa dealer mo is nasa roughly 3,000 mahigit. Kaya ganun siya kataas kasi 3 years ng registration yung ibibigay sa iyo. So, ayun na, 3 years, 'di ba? So, example natin, 2025 hanggang 2028. So, yung sa akin kasi, 2025 hanggang 2028, yung valid registration ko. Pagdating ng 2029, doon ako mag-renew ng 1 year. Nasundan nyo guys? Bali, yung 3 years na yun, first 3 years sa baging brand new ng motor, 3 years yung registration. After nyan, consecutive every year, mag-renew ka na for 1 year registration. Nasundan nyo guys? So, medyo maganda yun, no, sa side ng mga rider natin, sa side ng mga nagmumotor, yung 3 years registration. Para na rin sa convenient at para na rin sa save ng oras at panahon na babalik-balik ka dun sa LTO. So, unlike dati, kahit brand new yung motor mo, kailangan mo magparehistro every year. So, yung based doon sa memorandum ng LTO, no, yung rational explanation nila, kasi daw, sa first 3 years ng brand new na motorcycle, hindi pa yan sirain. Hindi pa yan nasisira agad yung motor. So, hindi siya parang hindi naman dapat panay-renew kasi brand new nga siya. Sa loob ng 3 years, hindi siya sirain. Goods pa lahat yan, yung makina niya, yung mga ilaw niya, signal light niya, headlight, spark light, high beam, low beam, yung mga ganon, yung mga usually na check ng LTO upon registration, lahat yan functional pa within 3 years. Yun yung rational explanation nila dun sa memorandum na nirelease nila 2024. So, sa point of view ko, which is okay naman, valid at saka ethical yung rational na explanation na binigay nila. Oo nga naman, no. Goods at saka functional naman kasi lahat yan dahil brand new. So, good job sa LTO, no, sa bagong rules and regulation na pinatupad nila sa mga brand new motorcycle. Thumbs up kayo dyan. Pagpatuloy yun yan. Hello guys, ito nga pala yung video sa Tanay, Rizal. So, okay, panoorin nyo guys. Ang ganda ng place dito. Pero alam yung kasama doon, tapos yung trabaho ko dito. Ayun na nakakalabas ako. At nakakalabas. May trabaho ko ngayon. Pag holiday, wala. Holiday may meron sa amin dito. Pag holiday, wala ka pa ako na rin.
Sir. Sir. Sabi ng overtime yun, i-price yun. Mas malaki yung bias ng tao. Baka kailangan yung konti mo yung tao. Bawal ka lumag pa. Automatic. Sabi mo, pero kailangan mo ikaw. Basta nagkasal ka na ng CPR. Bababa pa yan, Ter. Pwede naman nagpas ka na, Ter. Ano ba tayo? Yung tao dun. May tao dun, oh. Tao ba yun? Ayun, oh. Kita yung kulidero na yan. Diyan ba? Oo, dyan yan. Nasa baba niyan. Pietsada papunta dito. Paikot tayo dun, oh. Ay, oo. Okay. Ay, okay namin. Ay, nakapura sa kalakas. Sa baba. Ay, picture na tayo. Tagal naman, no? Tara, tayo muna. Picture. Dong, isa yung cellphone mo, Dong. Ikaw na, mapagalamay mo eh. Uy, gamitin mo na yung iPhone Polypaid mo.